Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang Kay kung saan ating babalikan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Manalangin tayo. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, sa mga sandaling mabigat ang puso naming naglilingkod, Ikaw nawa ang aming lakas at alib. Kapag kami nasasaktan, hindi nauunawaan, o napapagod sa paglilingkod, huwag mong hayaang manaig ang sama ng loob sa aming puso. Sa halip, turuan mo kaming magpatawad, magtiis ng may pananampalataya, at magmahal na may kababaang loob. Pagalingin mo ang aming mga sugat, panatiliin mong dalisay ang aming hangarin, at sa gitna ng aming pagod at lungkot, ipaalala mong ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaunawa, at ikaw ang magpapalakas sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang Kay sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Bisitahin niyo rin ang aming official website, Radio Maria PH. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang Kay sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang Kay ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan, magandang araw sa inyong mga kalakbay. Magandang araw. Araw po. Ayan. So, kamustahan muna tayo bago tayo pumunta sa ating mainit-init na talakaya ngayong araw na ito. No? So, unahin natin si Sister. Katatapos lang ng aming annual retreat. So, nakapagpahinga, nagbigay ng oras para manalangin. So, relax with the Lord. Rest and relax with the Lord. So, salamat sa Diyos at na bigyan ako ng pagkakataon na makapag-unwind during this annual retreat. Kayo naman po, Father, nagbabalik po ulit sa ating screen ang ating program director na walang iba kundi si Father Louie R. Coronel. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako po si Father Louie at busy po ako ngayon sa mga gampanin sa UST dahil marami pong mga kaganapan na nangyayari kapag patapos na po ang taon. Ikaw naman, Brother Pao, kamusta ka naman personally? Gawa nga ng busy rin po tayo sa simbahan, no? At walang oras, so everyday po tayo doon. Actually, Monday to Sunday po tayo nagre-report doon. Bilang pagtugon doon sa tawag ng CBCP at ng Archdiocese of Manila, no, at kalayunan, yun din ang naging tawag sa atin ng ating Santo Papa, no, na nananawagan sila na mag-alay tayo ng dasal para sa kapayapaan sa ating mundo, no. So sa ating parokya po na nagawa naman po yun no nung hapon nung Sabado nung April 11, no, nagkaroon tayo ng actually inumpisahan siya ng Divine Mercy Chaplet na sinundan ng Rosaryo, tapos meron tayong misa, no, and pagkatapos nun nag-alay tayo ng pagsindi ng kandila doon sa Carillon na sinamahan din po uli ng dasal kasama po yung mga parishioners na. No. Ayun. Pero Brother Pao and Sister, mukhang may kasama po tayo ngayon. Yes. Sino kaya itong kasama natin na ito? So isang magandang araw po sa mga gasubaybay dito sa programang Usapang Kay. Ako po ay si Sister Rita Mendoza, isang katikista mula po sa Bulacan. Saang parokya po kayo sa Bulacan? Saan lugar sa Bulacan? To be exact. Ang parish po namin, parokya ng Nuestro Señor Jesucristo at Diocesan Shrine ni Saint Andrew Kim Taigo. Sa Lulumboy. Lulumboy, oo.
Di ba Father Coronel, taga Lulumboy din kayo? Kaparokya. Kaparokya. Doon ako lumaki sa Lulumboy, pero kami ngayon ay may bahay din, hindi lang sa Lulumboy, kundi sa Barangay Duhat kung saan doon din nakatira si Sister Rita. Ayan po, so nakilala po natin ang ating special guest sa araw na ito, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon, no, isang maselan ngunit napakahalagang paksa. Ito'y tungkol sa heartache natin sa ating pagsiservisyo sa simbahan. Napakagandang maglingkod sa simbahan, maraming saya, maraming grasya, maraming bunga, ngunit aminin natin, may mga sugat ding kaakibat ang paglilingkod. May mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, kawalan ng pagkilala, pagod, paninira, at minsan katahimikang mabigat sa loob. Ang masakit dito, hindi lang ito simpleng pagod ng katawan, madalas puso ang nasasaktan. Grabe, napakalalim. At kung puso ang nasaktan, hindi basta pahinga ang kailangan, kundi biyaya, paghilom, at ang tamang pagtingin, no? Parang kanta. Kahit konting pagtingin. Sa episode na ito, titignan natin ang mga konkretong sitwasyon maaaring magdulot ng heartaches sa service natin sa simbahan at pag-uusapan natin kung papaano ito haharapin ng may pananampalataya, katotohanan at pag-ibig. Kapag masakit na ang paglilingkod, paano mananatiling tapat? So yan ang ating topic sa araw na ito, no? Mga kalakbay, tayo po'y nasa part 2 ng ating topic ngayon na sinabi nga ni Brother Pau na heartaches in the service. Kapag tayo po kasi naglilingkod sa simbahan, sa ating komunidad, sa ating mga samahan, sa ating pamilya, iniisip po natin agad na mayroong fulfillment at mayroong saya. Pero kaakibat ng saya ay yung responsibility natin na manatili kahit na tayo ay napapagod na, kahit tayo'y nagkakaroon paminsan-minsan ng hindi pagkakaunawaan, at minsan din nagkakaroon din ng heartaches or sugat sa puso. Brother Pau, ngayon ay bigyan mo nga kami ng mga circumstance para sa ating mas malalimang pagtatalakay sa ating topic. So ito yung sitwasyon. May kumakalat na kwento. May Mm. nagsabi raw, may Mm. narinig daw, ganon. Mm. Minsan tahimik kang naglilingkod pero may sariling bersyon ang iba tungkol sa iyong intensyon, sa iyong Mm. ugali at pagkakamali. Alam mo nung ako'y kura paroko diyan sa Santissimo Rosario Parish, may nagsabi sa akin, sabi niya, pero mahal ko yung taong nagsabi sa akin na 'to 'no. Sabi niya, "Alam mo Father, kami po'y mga retired na, marami kaming ginagawa, mga apo namin inaalagaan namin, pero 'pag nasa bahay kami at nakikita ko yung mga kumari ko, pinag-uusapan ka pa rin namin Father. Kahit wala kang ginagawang ano, ikaw yung usapan namin 'no." So natawa na lang ako doon at siyempre, may mga bagay din na akala nila ganoon, eh, hindi naman ganoon yung or maaaring magkaiba ng pananaw, iba yung dating sa kanya. Kaya meron tayong pagkakaiba-iba. Pero dapat sa bawat sinasabi natin, may charity na lumalabas sa ating bibig 'no. Kasi kailangan intindihin natin yung mga tao. Ngayon ang nangyayari po yung mga tsismis, ipakita po kung ano yung totoo, kung ano yung ginagawa po ninyo, kung yun ang totoo. Ngayon, hindi hindi natin makakaya kasing paliwanagan ang lahat 'no. Pero sana panalangin natin na maliwanagan yung mga taong yun. Saka higit sa lahat na 'wag nating hayaan na yung paninira ng ibang tao yung magdikta ng pagkatao natin. Yung pagkakakilanlan mo sa iyong sarili ay, iba doon sa tsismis na sinasabi nila. Minsan nga maaaring hindi talaga tsismis kung hindi maling pagtingin sa iyong ginawa. Father, puwede rin kasi na halimbawa may mga sinasabi mga tao tungkol sa'yo, Mm. i-examine din yung sarili. Opo, tama Na rin po baka yun. baka meron silang nakikita na hindi ko nakikita. Alam mo may isang nakakatawang, ano, iba-ibang kongregasyon ng mga madre ito na naglilingkod sa parokya, eh, nagkaroon ng alitan siya
sa isang pari, yumaon na yung isang paring yun. Sabi niya, "Miniting ako kung yung kurap paroko, miniting ako." "Ay naku father, aalis na po kami, dito sa parokya, hindi na kami maglilingkod." "Eh, bakit?" "Kasi po si father gano'n ay ganito po yung ginawa sa'min, pinahiya po kami, ganyan, ganyan." Sabi ko naman sa kanila, "O sige po sister, kung yun po yung pasyon niyo, hindi ko kayo makukumbinsi." Ganyan. Sabi ko, "Sister, kayong lahat ay nag-mission kung saan-saang mga bansa. Kung sa maliit na bagay na ito na nasaktan kayo sinabi ng pare, bibigay kayo sa inyong misyon, anong mukha ang ihaharap natin sa Panginoon? Sige sister, okay lang po kung 'di na kayo maglilingkod bukas." Sabi sabi ng mother right there and then, "Ay hindi father, hindi binabawi na po namin yung ano." "Ay okey, so maglingkod ulit kayo bukas, okey." Yung pamilya huwag niyo na intindihin dahil talaga pong gano'n ang kaniyang intindihin niyo na lang po at may edad na. Ayan, oo, yun po. So, may kanya-kanya pong pag-atake sa ano ng mga tsismis, pero sana, tayo wag mag-speak evil, wag maging, ano ba tawag dun, malevolent ang tawag nila, yung you speak evil, kung hindi benevolent, kung maganda lang sinasabi mo sa taong yun. At saka lahat ng lalabas sa ating bibig, nawa ipagdadasal natin na maging kaaya-aya sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon may tanong ako naman kay, Sister Rita ito. Kunyari may pinaglaanan mo ng oras, may Mhm. tao pinaglaanan mo ng oras, yung tao na yon tinulungan mong makapasok sa paglilingkod. Yung taong yon ay, 'pag may kailangan ikaw ang kinukonsulta, pero kalaunan yung taong tinulungan mo, siya pa mismo ang nag-cause ng sama ng loob, siya mismo pa yung hindi nakaunawa, siya pa yung nagsalita laban sa'yo. Meron bang gano'n kang karanasan, sister? Sa haba father ng paglilingkod ko, meron na akong Ay, meron, okey. Paano mo hinarap, sister? Anong ipapayo mo sa ating mga tagapakinig? eh, sabi ko nga, kailangan kasi, ah, maging, yung bang hinahon, napakahalaga yung hinahon, Oo, na kapagka handiyan na yung mga pananakit sa'yo, yung nakakasakit, parang sa akin lawakan yung ano, lawakan yung pang-unawa dito sa pangunawa, tao na 'to. tama. Gano'n na lang yung ginagawa ko kasi maraming pagkakataon na talagang kasamahan ko, biglang magte-text sa akin na kihaba-haba na ganito, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, maraming sinasabi. Samantalang hindi niya nakikita, hindi niya nakita, hindi niya nabalikan yung pagkakataon na ano yung ginawa ko sa kanya nung time na almost almost nandoon na siya sa critical ng buhay niya na Ayun, sinugod na sa ospital, yung bang gano'n. Parang doon sa silakbo ng galit niya sa akin ay, nawala lahat yon. Hindi na niya parang hindi niya nakita yung oo. mga ganoon na ginawa ko para sa kanya. So, baka meron siyang hinahanap sa iba na hindi niya nakukuha, kaya ang nangyayari sa akin niya ibinubunton, para bang Ah, gano'n, oo, parang may gano'n. gano'n So, din. gano'n ko na lang siya tinitingnan na kumbaga hindi ko na siya pinapatulan. Sabi ko nga sa inyo, ako bilang naging presidente, meron akong mga ganiyang mga na-handle na kasamahan. So, ang napakahalaga yung kailangan kailangan kong sayawan yung mga tugtog nila. Tugtog nung Ayun. matanda, tugtog nung bata, tugtog ng isip bata, kailangan So, sister, kahit parehong kaliwa ang paa mo, kailangan mo Mhm. silang sayawan? as much as possible Oo, Practice sa kumbaga diyan. oo, kaya kong gawin, ayun. ginagawa ko. Pasensya ka na Pero Pao at medyo malalim ang matalinaga yung mga pinag-uusapan namin. Sabihin nun ay, kahit di ka marunong sumayaw, sayawan mo. Sayawan. Sayawan mo kahit na mahirap or mm, challenging ay, umano ka lang, sabayan mo lang siya, 'yan.
Siguro ang next na nating tatanungin ay sino Pao. na ba? Brother Pau. Okay. May favoritism naman sa Yeah. ministry. Yung bang may laging pinapaboran, yung laging siya yung kinukuha, samantalang yung iba, kahit na may kakayahan, nasa gilid lang. O yun bang favoritism? Meron ka bang experience na ganun? Hindi siguro sa simbahan, pero nung nagsuschool pa ako, no, yung ah syempre, pag nasa school ka, meron tayong tinatawag na campus ministry kasi talagang ever since talaga gusto ko sa simbahan talaga ang ano ko, affiliations ko eh. No? Yung favoritism nung leader na para bang hindi niya na napapansin yung ibang members niya no na kumikilos at itong Mm. taong ito na paborito niya eh masakit mang sabihin eh wala namang ambag dun sa ah, i ginagawa ng organization, no, yung campus ministry, pero pinapaboran niya, no, palagi yung mga gusto nung tao na yon. Yun yung favoritism na ano, pero yung mga unang taon namin parang andun yung ano, yung inis, yung galit, no. Pero matututunan mo din later on na syempre dahil graduate na rin siya, kasi higher up naman siya, graduate na siya, tapos naiwan na lang yung favorite niyang person na yon. Eh later on din dahil siguro wala nararamdaman niya na parang siguro hindi naman pinagkakaisahan ng grupo pero dahil wala na siyang makitang nagbibaby sa kanya so umalis din siya sa campus ministry no and that was the time na syempre yung mga gusto namin maging leader eh napaupo naman namin no sa posisyon no uh, yung favoritism pagbata ka talaga hindi mo maintindihan yan, no? Pero ngayon na medyo may edad-edad na tayo, eh minsan masakit, no? Pero mas madalas iintindihin mo. Iintindihin mo na lang kasi ah pwede rin mangyari na dahil favorite siya, baka meron siyang mas malaking responsibilidad na hindi Oo. sila ni Pero sister. Pao, alam mo sa simbahan, sabi mo Mhm. nga habang tumatanda tayo, nagmamature tayo, pero Mhm. meron din kasing sinasabi ni Sister Rita na sensitibo kapagka Mhm. may edad na. Kaya lahat ng taong 'yan, tingin ko napakasama ni Sister Rita 'yan ng mabuti. Mhm. Lahat ng mga 'yan ay meron talagang gano'ng mga personality sa simbahan na Mhm. dapat nating Pakisamahan. pakisamahan. Mm. Oo. Hindi So, naman masamang pakisamahan no o pilitin mo yung sarili mo na sayawin yung sinasabi mong tugtog nila no. Oo. Pero later matututunan mo rin intindihin eh kung bakit sila ganun no. Yes. Kung bakit ganun yung pakikitungo sa'yo, ganun yung character nila, ba't Ayun. strong nila. Maiintindihan mo rin later kasi kumbaga ano lang superficial lang yung mga nakikita mo kaya medyo hindi mo rin siya maintindihan eh. Pero pag pumasok ka sa buhay nila, inintindi mo sila, nasa sayo rin yun kung talagang pagpapatuloy mo yung inis mo sa kanya o hindi. Uunawain mo. Uunawain mo din. Unang No? awa. O, Mm. kasi gaya nga niyan, iisa lang yung lugar na pinagsisilbihan natin. Nasa simbahan tayong lahat. And kailangan nating pakitunguhan lahat para meron tayong coordination. Mm. Kasi pag may isa kang hindi nakasundo at may pinapagawa sa inyo at hindi kayo nag-jive together, hindi magiging okay yung kalalabasan ng kung ano man yung pinapagawa sa inyo. Which is Yes. Opo. fail din lahat. No, magfi-fail din lahat. So, yan, yung mga pinag-usapan natin kanina, may mapapagalitan, may mapapahiya, no, magkakaroon ng mga inggitan, so on and so forth. Wala na. Parang sira na rin yung ano nyo. Bukod sa sira na kayo, masisira din yung paningin ng ibang tao sa inyo, lalo na't mga taong simbahan kayo. Yes. Tama po. Which is delikado kasi pag ibang tao na nakakita sa inyo, iisipin nila, ay, hindi pala okay sa simbahan na ito kasi ganito yung Yes. nangyari sa kanila. Which is masakit din pakinggan kasi ina-attract nyo sila eh, na magsimba, magbalik loob sa Diyos, mga ganun. Pero nagkakagalo kayo within the ministry, eh talagang hindi mag-workout ang isang parokya. No? May mga ganyan ako mga naririnig na pangyayari. No? Hindi ko lang mababanggit kung saan parokya yun na dahil hindi na nila gusto yung pari nila, pati sila sa mga ministry at organization, nagkakagulo-gulo na din. So, kanya-kanya sila ng mga pakulo sa loob ng simbahan. So, ano nangyari sa parokyang yun? Ayun, patay. Wala nagsisimba. Yung mga parokyano nila nasakop nila sa ibang simbahan nagsisimba.
naapektuhan pati yung ating Naapektuhan. Yes. simbahan. Oo. Nagsa-struggle din sila. Ngayon, nagtataka sila, ba't walang pumupunta sa atin? Hindi nila nakikita sa sarili nila kung ano yung ginagawa nila. No? Pero minsan, obvious naman, pero talagang ano lang sila, parang patay mali siya lang sila. Sige, may Sige. babato naman ako sa iyo ngayon, Father, no? Kapag tilang walang bunga lahat ng mga pinaghihirapan mo, nag-prepare ka ng talks, ng meetings, ng mga modules, ng mga kung ano-ano pang kailangan nyo. Pero, yung pagtugon ng mga tao, hindi ganun ka, hindi, sabi natin, hindi tumabo, no? Hindi ka naging patok, no? Yung response mo, naging cold. At yung result mo, Mm. parang hindi naman din ganun kaganda. May mga na-experience ka na din ganung sitwasyon, Padre? At ano Naku, yung masasabi mo? siguro sa aming paghuhubog bilang paring Dominikano, lagi sa aming sinasabi, kahit nung kami mga postulante pa lamang na hindi yan sa laki o sa dami ng tao na nandodoon, kahit na kaunti ang nandodoon, ayusin mo pa rin yung iyong pananalita. Kung may isa doon na naihatid mo sa Diyos, ay sa talagang napakagandang pagkakataon na yon. 'Pag may nagsabi sa'yo, naalala ko si Father Gerard Timoner, 'pag nagsabi sa'yo na maganda ang homily mo, pasalamatan ko daw. Pero wag kang manatili na hindi na nag-aaral dahil maganda ka ng mag-homily, eh. Kapag hindi naman kasi sinabihan ng na maganda ang homily mo, aralin mo rin kung papaano yung maipapaano, pero ang mahalaga, naibigay mo bang lahat ito at naunawaan ng tao? Sila ba yung, ikaw ba ang sumikat o si Kristo ba yung sumikat? Ikaw ba ay ano, minsan kasi human as we are, meron tayong pag-iisip na ako dati nga magbe-blessing ako 'no. Nung magbe-blessing na ako, pagpasok ko sa, party na yon ng mga bata, nandun yung mga parents din nung parish priest ako, nagpalakpakan. Nagpalakpakan sila, sabi ko, "Ay naku, ako siguro yun dahil kasi ako'y Pinalakpakan. magaling na Pumasok. parish priest. Naku, ako siguro yun dahil ako kasi ay mahal na mahal nila. Naku, nasa likod ko si Jollibee pala, kaya pala nagpalakpakan." Ako naman Mali. assume ako na na gano'n. Kaya lang, kahit maliit, kahit malaki yung ating, ginagawa para sa Diyos, kahit na walang pumalakpak, kahit na mahina ang attendance, pero ibibigay natin lahat sa Panginoon, hindi tayo mawawalan ng, ng loob, pero aaralin mo rin. Ano Yes. bang nangyari, bakit ganoon? Ano kaya gano'n? Patuloy para bang ano, lagi kang naglalaba, lagi kang merong hinuhugasan ng pinggan, kasi may buhay ka. Yung Mm. ano, yung pagninilay, hangga't may buhay siguro lagi ka dapat bumalik sa ilang at ikaw doon ay magnilay, ano ba nangyari? Pero ito po yung question ko, no, para sa inyong lahat, sa inyong tatlo, no? Oo. Si sister nagbibigay ng counseling, ikaw nagko-comedy, Father, Sister si Rita, Sister katekismo. Rita, sa katekismo. Ano po, nadi-dishearten ba kayo kapag nagsasalita kayo sa harapan at yung mga tao ay hindi nakatuon sa inyo yung atensyon? Ako muna 'no, ako sa pagtuturo ko 'no, kahit gaanong ka-prepared ko sa turo, sa harapan ko pa ha, natutulog yung estudyante. Ayokong-ayoko kasi Pao na mamamahiya. Hindi Mm, 'yun, hayaan mong Mm. matulog ka, gusto ko ikaw maka-realize. Ang mm, gagawin ko nun, ewan ko ba, magpapatawa ako sa klase, 'di iingay yung klase ngayon, magigising ngayon siya, oo. mm. Ayun ang ginagawa ko. Pero siguro kung ako ba ay nawawalan ng loob kapagka gano'n, yun nga, babalikan ko yung aking sarili kung ako ba ay naghanda. Kung Mm. naghanda ako, ay kasi minsan kapag nagto-talk ka, iniaasahan ko silang tumawa dito sa part na 'to, hindi naman tumawa, pero tuloy ka. Minsan naman, hindi ko naman inaasahang tumawa doon, do'n naman tumawa. Iba, Oo. ano? Ano po, ikaw naman Sister Rita, nawawalan ka raw ba ng loob? Mm. Kunyari mga lalo siya, mga bata Bata, nakikinig ba yun? attention ng mga bata ay Oo, Ay maikli. napaka-ano, sa totoo lang, hindi ako nawawalan ng loob. Kasi ang sa akin kasi, nag-prepare ako, kung ano yung pinrepare ko, nakikinig sila or hindi, marami sila or kakaunti,
mahalaga yung ipin-prepare ko, kailangan kong i-deliver sa kanila. I-de-deliver ko yun sa kanila at, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Kasi kasi doon sa panahon ng aking, pagtuturo, siguro mai-share ko lang, yung very first time na nagturo ako, ang hinandle ko is grade 1. So, mga grade 1 na section 7. Naku. 'Di ba maingay 'yan? Ah, Makulit. sobrang ingay. Doon sa pagtuturo ko na yun, meron doong isang bata na hindi ko namamalayan dahil siyempre nag-ready ako, eh. So, sige ako, bigay na bigay ako dun sa tinuturo ko sa mga grade 1. Hindi ko namamalayan yung palang isang batang grade 1 na nandun sa unahang upuan, meron pala siyang hawak na yung bang antena ng radyo, Oo. Hmm. na 'di ba humahaba yun pagka Oo. eto palang maharot na bata, inunat yung antena, pinahaba yung antena, eh, ang uniform namin palda, Ah, kapalda kami. ah. Etong batang maharot na 'to, dahan-dahan na inaangat pala yung palda ko. Ay, naku pilyo. Oo, gano'n. Pero sabi ko, hindi ako dapat na ma-distract do'n. So, ano lang, hindi ko naman siya pinigil, hindi ko na wala naman akong sinabi sa kanya, wala akong ginawa sa kanya. Hinayaan ko lang siya, pero ako na yung gumawa ng paraan na lumayo ako, little by little, nag-step backward ako para matigil yung ginagawa niya na yun. So, yun yung unang-unang experience ko nung ako ay nagturo ng grade 1. So, habang habang ako'y tumatagal, parang meron laging excitement. Lagi akong excited na 'pag ganitong araw, eh, magkikita na kami ng mga bata. So, sabi ko, yung feeling na masaya ako dun sa ginagawa ko. So, yun nga, marami kayo, konti kayo, nakikinig kayo o hindi kayo nakikinig, basta sa akin ibibigay ko kung ano yung inihanda ko na gusto kong ibigay sa inyo. At ang nakakatuwa doon, there was a time na years after how many years, ah, balik kami sa school na yon, first communion. So, mga parents ay, nandoon. Nagulat ako kasi merong isang nanay doon na tinawag ako. Sabi niya, "Sister Rita, natatandaan niyo ba ako? Estudyante niyo ako noong ako ay grade 1." Mhm. Sabi niya na gano'n. Talaga? Siyempre sa dami ng estudyante ko, Oo, ang sa dami. bawat Hindi yung Naman almost sila. 100 na children every school year ang hinahawakan ko. Hindi ko na siya matatandaan, eh, years ano pa yun, years ago yun. So, natuwa ako kasi sabi ko, talaga estudyante kita?" "Opo," sabi niya na gano'n. "So, bakit ka nandito?" "Kasi po yung anak ko magfi-first communion." So, Hmm. ang katuwaan ko doon, ito yung mga batang grade 1 na makukulit noon, na parang hindi naman nakikinig, parang hindi naman ako iniintindi, pero ngayon meron silang anak na bakit nila, ah, isasali sa first communion. So, ibig sabihin siguro kako meron silang napulot doon sa mga itinuro ko sa kanila before. Totoo So, yun. parang yun yung parang nagbibigay sa akin ng sigla para magpatuloy, para huwag akong Mm. ibig sabihin huwag akong manghinawa at, sige lang ako doon sa ginagawa ko. Totoo yun kasi yung aming katekista dati, hindi nga namin pinapakinggan, pero nagkaepekto sa amin para lalong makilala ang Diyos ng mas Yes, malalim kung saan kami nandodoon nung edad na yon. Kaya nga Mhm. siguro, bahagi kung ba't ako naging pari dahil may ipinunla yung magulang at saka yung mga yes. yung katekista na yung mga mahal ko lahat ng mga katekista namin na naging teacher ko, 'yan. Ikaw ba, Sister Marisa, may ganyan ka rin bang, na-experience before na disheartened ka dahil hindi nakikinig o wala sa'yo ang atensyon ng kausap mo? Naku, teacher 'yan si sister, eh. Oo. Oo, saka may mga ano sila, yung mga nagbibigay ng talk din 'yan.
Nagbibigay ng retreat, tapos syempre Retreat. sa formation. Oo. Disappoint, actually, binabalikan ko nga na-disappoint ba ako? Parang hindi ko masabing talagang yung disappoint na parang ayaw mo na, something like that, no? Na na-disappoint ka. Pero, sa isip ko kasi, as long as, halimbawa, sa palagay nila, hindi maganda yung bunga nung, yung, halimbawa, sa formation, father, di ba? Minsan yung parang, sino ba formator niya? Lagi nilang, usually ganun yung parang Oo tatay eh. sasabihin niya, sino ba formator niya? Bakit ganyan? Ganyan. Hindi ako na hindi ako nagagalit doon. Alam niyo bakit? Kasi iniisip ko, as long as alam ko yung sarili ko, na ginawa ko yung best ko, nagturo ako, nagpaalala ko, nag-remind ako sa kanila, sinabihan ko sila, hindi ako nagkulang sa pagtuturo, hindi ko na problema kung hindi nila gagawin yung buhay na dapat na i-live out nila, no, as a sister. Kasi sa isip ko, as long as alam ko, no, in my conscience, very clear sa akin na hindi ako nagpabaya sa responsibility ko. Hindi ko na yun sasagutin, hindi ko na yun pananagutan. No, parang ginawa ko na yung best ko, alam ko, Yes. binigay ko na yung sarili ko. Nag-prepare ako, nagturo ako, hindi ako nagpabaya. Hindi ako nagkulang sa paalala. Ngayon, kung hindi nila isa sa buhay yung tinuro ko, hindi ko na yun sasagutin. Oo. Binigay na sa kanila. Pero alam mo sister, may epekto 'yun. Akala mo Mm. lang wala, kinalaunan ay makikita mo, mo Sister Rita, yung pang grade 1 na 'yun, ang mangyayari, siya po ang nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng katisismo yung anak niya. Dahil Yes. pinapaano niya, maaaring hindi pa ngayon pero may epekto 'yun. 'Yun ang ano ko. Brother Pao, tanungin naman kita. Mm. Kunyari, kapag ikaw ang maaasahan at parang hindi ka puwedeng hindi tumanggi at ikaw yung may assignment uli na yon, ikaw na ulit ang mag-setup, ikaw na mag-coordinate, hindi ka naman puwede, parang hindi ka puwedeng magpahinga. Parang kasalanan mo pa 'pag nagpahinga ka. So, paano mo hinaharap yung ganoon? Kasi baka mauwi yan sa burnout na tinatawag. Um, Masasabi ko kinasanayan ko na lang siya, na tinanggap ko na yung nakapalaran ko minsan sa So, in other simbahan. words, nangyayari ngayon? Nangyayari po. Ay, hindi Okay. naman ako naiinis o na ano, kasi yung mga umpisa, kasi siyempre, ano po, dahil binigyan ka ng gano'ng assignment, so, pinaghahandaan mo rin at umaasa ka rin na may mga tinap kang tao na tutulungan ka. So, ang hindi ko lang inasahan nun is kahit nag-tap ka ng tao na akala mo makakatulong sa'yo, pero later on, they will just leave you do the job, 'no? Yes. Lalo na 'pag malalaki yung event, 'no? Tapos they will, claim yung mga, appreciation Gano'n? or may mga gano'n. I mean later on ko lang nalaman yun. Pero ang ano yun is, ito kasi guilty ako dito sa attitude na 'to na medyo perfectionist ako lalo 'pag ako yung nagplano lahat-lahat. Oo, oo. Ang ano ko is 'pag hindi niya nagawa yung pinapagawa ko, ako pa rin yung kikilos, 'no? Mm. Mangyari lang yung gusto kong mangyari kasi yun yung plinano, 'no? At later on ko nakaiinisan yung bagay na yun. Yun yung mga umpisa ko, pero ito naaano ko na, parang dahil basang-basa ko na rin kung sino-sino yung ano, yung mga taong, may kayang tumulong sa'yo at siyempre yung hindi, siyempre dun ka na sa mga maaasahan mo rin. Pero minsan Mm. talaga na hindi mo na rin magawang mag-tap ng tao, dahil nakasanayan mo ng gawin yung trabaho na yun, nagiging easy peasy na sa'yo yung Mm. trabaho, yung events. Siyempre sa Mm. parokya hindi naman po talaga maiiwasan na maya't maya meron tayong mga, programs 'no na, Paano 'yun, ginagawa. Pao? Ikaw ay may buhay ding sarili. Paano 'yun, nakakaapekto sa ibang gawain mo? Nakakaapekto in a sense na nawawalan po ako ng oras sa mga taong mahal ko sa buhay, totoo Eh po yun. Pero siguro yung nawala sa akin yung oras sa sarili na para makapag-relax, yung mga gano'n. To the point na totoo, Father, nagkaroon ako ng sakit, na-develop yung sakit kong,
psoriasis nung nagsiserve ako na hindi ko inaasahan. Stress yun, stress. Oo, hindi ko inaasahan yon. Pero dahil kahit nagkaroon ako ng ganun, hindi ako huminto sa pagsuserve sa simbahan kasi ang iniisip ko, ano naman ang gagawin ko sa buhay ko kung hihinto ako sa pagsuserve sa simbahan? I mean, self-employed ako. Meron akong business na inaasikaso. Pero hindi naman yun everyday na aasikasuhin ko eh. Wala akong magagawa sa bahay. Yung nanay ko wala naman din dito. No? Umuwi lang naman ako sa amin kapag may mga particular available months lang ako. Like for example, pag medyo magaan yung buwan na yun sa simbahan, kukunin ko yun as bakasyon. Yung buong buwan na yun. Tapos later on, kapag ano na, babalik na ako uli. No? Yun lang ano yung para sa sarili, yun yung nawala. Pero di ko na iniisip yung father basta as long as nagiging busy ako at nakakatulong ako sa parokya. May fulfillment ba? Meron. Meron, father. Yung fulfillment na marami kang nai-inspire na tao na sumama, no? Sumapi sa organization na Kahit napapagalitan ka, may fulfillment. Kahit na mahirap kasamahan yung mga tao. Part na po yun. Part na Okay. po yun ng buhay simbahan kasi taong simbahan tayo eh. I mean, we have to understand everything. Hindi dahil napipilitan tayo, pero dahil kailangan natin unawain yung mga bagay kahit hindi natin nauunawaan kasi we have to trust God and Eh, His plans. may tanong naman ako kay Sister Rita. Sister Rita, paano naman kung may tampuhan halimbawa sa samahan o hindi gusto yung liderato mo o meron lang simpleng misunderstanding, biglang lumaki na dahil hindi na pag-usapan. Paano yung ipapayo mo sa mga tao na naglilingkod pero ganun yung naranasan nila? May mga tampuhan, yung mga hinanakit, ganun. Parang ano yun eh, parang normal na nangyayari talaga na merong mga tampuhan na gano'n. Siguro ang sa akin, ano lang, napakahalaga yung pag-usapan, makinig, mahalaga yun eh. Nag-uusap kayo, pinakikinggan mo, Ayun. magsalubong kayo. Ayun. Magsalubong kayo doon sa isang bagay na maganda, na maayos. Although meron akong isang pangyayari na tatandaan ko, ah, nangyari meeting namin na mga katikista. So ako yung siyempre ako ang presidente, ako yung nagpe-preside ng meeting. Doon sa tagpo na yun, meron akong 2 members na ewan ko ba kung ano yung pinagkaumpisahan nung kanilang, pagtatalo. Mm. Dumating doon sa punto na talagang malakasan na sila ng boses Oo. at talagang ano na, nagbabatuhan na sila talaga ng mga salita. Oo. Ah, sabi ko, "Alam niyo ba kako kung ano ang naging feeling ko habang ginagawa niyo yon sa harap ko? Nawalan kako kayo ng respeto sa akin bilang Tama. pangulo. Wag niyo na akong tingnan na na Oo. ako lang 'to." Kung hindi Mm. yung posisyon ko bilang Tama. presidente na nandito tayo sa meeting na 'to, irespeto niyo naman. Kaya sabi ko Mm. sa kanila, "Alam niyo ba kako naramdaman ko nabastos ako. Mm. Given na kayong dalawa na nagtatalo, mas mataas ang antas ng pinag-aralan kaysa sa akin." Mm, mm, So, mm. kasi ang pinagbatuhan nila, ako nag-graduate ako sa ganito, ganyan, ganyan, yung kanilang mga Oh. achievements sa buhay pinagganyanan nila sa harapan ko na, Oh. "Alam mo naman father kung sino ako, alam mo Opo. naman kung hanggang saan lang ako." 'Di ba? Eh, nakakabastos. Pero sabi ko nga, kinausap ko sila, ano na lang, one on one na lang. Sinabi ko dito sa isa, kinausap ko siya ng bukod, itong isa gano'n din. So magkahiwalay ko silang kinausap, pero sinabi ko sa kanilang pareho yung naramdaman ko. So yun, ah, noon namang nakausap ko na sila, sa awa naman ng Diyos, nagkasundo na rin naman sila, nagkaintindihan sila, nagkapaliwanagan. So yun nga, nag-usap, habang nag-uusap yung isa'y nagsasalita, yung isa'y nakikinig.
Yun ang mahalaga. Mm. Makikinig habang may nagsasalita, ikaw naman ang magsalita, makinig naman yung isa. Yes. At Dahil magkaroon ng bukas na isipan, bukas na puso. Yes. Kasi kung walang gano'n, ay naku, hindi parehong magsalita, hindi rin At saka puwede. parehong parehong nandoon sila sa level ng kanilang mga Mainit ano? Ay, ego emotion. na Ay mataas 'no? matataas Hindi man puwedeng parehong magsalita, hindi rin puwedeng parehong tahimik. Paano Kaya dialogue, magkakaintindihan? partner dialogue. Oo, yun. At siguro itong panghuli natin, lahat na lang ay sasagot pero mauna si Brother Pao. Mm. Brother Pao, sa lahat ng pinag-usapan natin na ito, na nakakapagod na at nakaka-dishearten sometimes, may punto ba sa iyong ministry, sa iyong paglilingkod, naisipan mo gusto mo ng tumigil? Sinabihan ako, inadvisean ako, pero hindi, umayaw Hindi. ako. Oo. Umayaw ako. Bakit ka nanatili? Mahal ko yung simbahan. Ayun. Hindi ko kayang hindi gumising sa isang araw nang wala akong ginagawa para sa simbahan at sa tao na ano. Kasi ito na yung buhay ko eh, no? Na hindi ko man naiintindihan up to now kung paano yung tawag sa akin ng Diyos, pero ito yung paraan kung paano ko siya tugunan sa tawag na yun, yung Yun. maglingkod sa simbahan. Yun. At hindi ko yun talaga, hindi ako titigil. Physically, oo, Oo. hindi ako titigil, pero yun, hindi ako titigil pa rin sa Sa paglilingkod sa simbahan. Salamat at recorded ito ha, kaya papakita ko sa'yo kapagka nawalan ka na ng loob ha. Oh. Ay, hindi. Dito naman. Alam mo Pag alam mo ko. ako naman ay pareho sa'yo, Pao. Mm. Lagi rin ako nabibigla kahit alam ko ng merong taong naiinggit, may mga tao rin na iba ang ugali, pero kapag na-encounter mo lagi pa rin ako nabibigla. Pero lagi pa rin akong mananatili kasi pinili tayo ng Panginoon na manatili, pinili tayo ng Panginoon nung tayo ay, para mabuhay dito sa mundong ito at maglingkod, eh, siya naman yung talagang ating paglilingkuran, eh. Kaya ultimately mananatili tayo hanggang sa huling hininga at kung kailan tayo pupuwede. Mm. Sister, ikaw ba? Recorded na naman 'to sister, ha? Oo. Gusto mo meron bang point na gusto mo ng tumigil sa paglilingkod? Sister Marisa? Ako? Hindi, Father. Wala talaga. Parang pwedeng tumigil sa responsibility. Mm. Naiisip ko, lalo na nung first time ko naging superior. Pero iniisip ko lagi yung grasya ng Diyos na malalampasan ko rin ito, makakayanan ko rin. Pero there was also a point na kailangan kong bumitiw for my own sanity. 'Yun. Iba Ah, rin ano? naapektuhan na ako physically, psychologically, and even spiritually. And Pe I have mm. to admit it to our superior 'Yun. na ito yung nangyayari sa akin, no? Na ah, syempre, first and foremost, I have a moral responsibility to my health. Ayun. So, how can I serve effectively kung at stake naman yung health ko? Pero sister, yung pagbitiw mo na 'yun, hindi naman ibig sabihin katapusan ng paglilingkod. Ay, hindi. Hindi 'yun, iba-iba Hindi. lang. Matuto Pero kang ibig kung sabihin saan. nun, bumibitiw ako dahil sa unang-una yung kalusugan ko at stake. Ayun, totoo So, 'yun. kailangan ko magpahinga. Kahit na anong, we have to be gentle to myself. I have to be gentle to myself. Ganun din tayo, no? We have to be gentle to ourselves. Na kung minsan, yung katawan natin, sumisigaw na, uy, magpahinga ka na. Kailangan mo na Oo. huminto. So, Mm. dapat sa isip ko no, hindi ako mahiya na aminin na eto ko ito yung nangyayari sa sarili ko ngayon eh, no? Yung humility ko na sabihin, i-open up ko sa superior namin na ito yung nangyayari sa akin. So, I really have to give up this responsibility kahit gusto ko kasi it is for my own sanity. Totoo po yun sister. Gets na gets po kita. Sister Rita, sa tindi ng pinagdaanan mo sa buhay 'no, lahat ng mga naikuwento mo kanina pa,
May punto ba sa buhay mo na ayaw mo ng maglingkod sa Diyos? Wala. Although siyempre sabi mo nga dun sa mga pinagdaanan ko, yun nga, ang sinabi ko lang is kailangan ko lang munang magpunta sa ilang para kung merong hindi ayos, ayusin ko muna. At para pagbalik ko, meron akong panibagong lakas na dala-dala para mas makapagbigay pa ako ng kung ano yung kailangan kong ibigay at kung ano pa yung gusto kong ibigay. Tama. At sa ngayon nga, eto na nga Father yung nangyayari na parang, after ng pagpunta ko sa ilang, after nitong nakaraang Easter na 'to, yung mga pagninilay na ginawa ko, nagugulat ako sa Diyos. Kasi merong ano, mayroon ng, pagtawag. May pagtawag na nangyari. Meron ng invitation na magbigay ng pagninilay sa isang grupo ng mga organisasyon dito sa parokya. So, Ayun. parang this time ang nakita ko, yung kung noon ang katikista ako sa mga bata, parang ngayon dinadala ako doon sa pagiging katikista sa may edad. Siguro nga dahil ang tagapakinig natin, may mga bata, meron ding mga matured na. At Oo. yun yung naging nangyari sa akin sa ilang, parang yun yung sinabi sa akin ng Diyos, Ayun. na mag-reach out ka naman doon sa may edad, May parang bagong gano'n. ministry, bagong bihis, pero same na paglilingkod ang magbigay ng Yes. pahayag ng salita ng Diyos. Correct. Tsaka 'di ba yung atin nga laging sinasabi, yung sinasabi ni Kristo mismo yung invitation niya na, "Come and see." 'Di ba? Yeah. Normally after we discuss a lot of things, siyempre yung mga kabataan, marami pa rin silang mga iniisip, 'no, marami silang mga tanong or marami silang mga agam-agam sa buhay. And, kung minsan parang yun na lang ang gusto mo ngang sabihin, "Come and see." Kasi nga sabi nga ni sister, hanggang hindi mo siya nakikita o nasusubukan, no? And well, later on kapagka nakita mong hindi para sa 'no, kasi yun nga, kung minsan meron tayong gano'ng, stigma 'no, na parang, ay hindi niya nakayanan yung gano'ng buhay 'no. Pero makikita natin lalo ngayon, it's a journey 'no, kaya nga merong parang, meron tayong mga kasamahan 'no, yung formators natin, yung ating mga kasama sa seminaryo o sa kumbento, they accompany us 'no, in discerning 'no, the will of God. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng pagkakanulo kay Jesus, sa hardin ng Getsemani, dumating si Judas at si Judas ang isa sa kanyang mga alagad na minamahal at pinagkakatiwalaan. At siya ay hinalikan ni Judas bilang tanda ng pagkakanulo. Pero pansinin natin ang tugon ni Jesus. Ang sabi niya, "Kaibigan, gawin mo na ang iyong pakay." Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi katahimikan, pagtanggap, at pagmamahal kahit na nasasaktan. Kahit doon sa ebanghelyo ni San Lucas, sa parehong gabing iyon, si Jesus ay nanalangin. "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayunpaman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Dito nakikita natin na ang tunay na puso ng naglilingkod. Tapat sa nararamdaman, pero mas tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po ba ang tama na attitude kapag merong mga heartache sa ating paglilingkod? Kailangan manatili tayong mapagpakumbaba. Hindi lahat ng sakit ay kailangang patulan. Kailangan din magpatawad kahit na mahirap. Tulad ng ating Panginoon, kahit nasaktan, pinili pa ring magmahal. Ikatlo, manatili sa gitna ng bigat. Hindi tinatago ang sakit, iniaalay ang sakit sa Diyos. At ikaapat, magpatuloy sa misyon. Ang sugat ay hindi hadlang, ito ay nagiging bahagi ng ating alay. Sa ating pagdinilay ay atin pong pakinggan ang excerpt ng kanta na Holding On to a Dream
ng Ingo 1587. Ito po ay grupo ng mga Dominikanong pari na nagpi-preach sa pamamagitan ng musika. This is my life and I live by the day, not looking at the past that holds me back to stay. I view by my window as a road that leads my way. I hear a sound and I float with a song, not knowing what it means, but I feel that I belong. I dance through my journey. Now I know it won't be long till I face the world and be free what is real. There's a light in the distance, I should walk without fear. Not a mountain too high, in my strength I will believe. I soar high with the Spirit, holding on to a dream. Salita ng Diyos. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating keywords. Pipili po tayo ng isang keyword and then sasabihin po natin kung ano yung maikling meaning noon. Brother Pao, anong keyword mo? Ako, ito yung palaging sinasabi natin sa parokya ng UST, sa Santissimo Rosario, no? Yung word na kasantissimo na pinauso natin dyan. Bakit po? No? Ang paglilingkod sa simbahan ay kusang loob na ginagawa natin. Nang walang iba tayong hinahangad, kundi ang mapalapit tayo sa Panginoon at ilapit natin yung mga tao sa Diyos. No? Maging mapabanal natin sila, mapabanal ang ating buhay, at maging inspirasyon tayo sa iba para yung paglilingkod natin ay may kabuluhan. Thank you. Kay Sister Marisa, ano pong Sa akin, keyword ninyo? kababaan ng loob. Napaka-importante yan bilang isang tagapaglingkod sa simbahan. Dahil kung walang kababaan loob, ay hindi natin magagampanan o maisa sa buhay kung ano man yung nire-represent natin sa ating buhay bilang tagapaglingkod. Si Sister Rita na yung huli. Ako naman ay Keiko ay karunungang sumayaw. Kailangan to. Si Sister Rita nagsabi niyan ha, marunong kang sumayaw sa tugtog ng panahon kahit nakaliwa yung paa mo, pero sumayaw ka dahil tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod. Sister Rita, keyword mo. Sa akin, ang keyword ko, yung kapatawaran. Simple lang. Kasi ako pinatawad ng Diyos. So, kailangan din na ako'y magpatawad. Ganun lang po. Yun lang. Mga kalakbay sa simbahan, hindi lang po kamay ang napapagod sa paglilingkod, pati po puso rin. Ngunit kapag ang sugat ng puso na natili na nakaalay sa Diyos, ang sakit ay hindi nasasayang. Ito ay naging bahagi ng pag-ibig na nagpapabanal. Mga kalakbay, ang paglilingkod ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa puso na handang masaktan, ngunit hindi titigil na magmahal. Kung si Jesus ay nasaktan sa kanyang paglilingkod, hindi rin katakataka na tayo ay makaranas din ito. Ngunit tandaan natin mga kalakbay, ang sakit na iniaalay sa Diyos ay nagiging biyaya. Maraming salamat kay Sister Rita, kay Sister Marisa, kay Brother Paulo, at ako po si Father Louie Coronel. Makita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Usapang Usapang K. Usapang K.